tayo po'y pinalad na sa ganito kaagang oras ay makakausap natin ang mismong Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure na si Director Brian Keith Hosaka. Director Hosaka, good morning po. Johnny Bañez. Kasama po natin si Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Sir? Magandang umaga, John. Magandang umaga, Judith, at saka mga nakikinig sa inyong programa. Good morning po. Direct to the point na katanungan, ano po ang significance sa Director Hosaka ng pagdalo mismo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa nagpapatuloy na investigasyon ng ICI, sir? Malaking bagay po na dumalo po yung dati po nating Speaker of the House, no? Kasi po may mga impormasyon siya na pwede pong maibigay sa ICI para po mapatuloy ang aming investigasyon kung ano pa po nangyari sa pagprepara ng ating budget at that time that he was the Speaker of the House po. No? Kaya malaking bagay po yan na siguro na ma-explain niya sa ICI o sa Commission kung ano naging role niya being Speaker of the House sa paggawa at sa pagbuo ng ating national budget at that time that he was Speaker. Mga detalye pa ba na pwede tayong pag-usapan sa mga oras na ito na nagmula mismo sa dating House Speaker, Director Hosaka? Sa ngayon po wala po akong maibibigyan na detalye po no, sa napag-usapan dahil babalik pa po siya sa ICI para ikumpleto at ituloy ang kanyang testimony o kanyang pagiging resource speaker or ng ICI po no. Dahil kahapon po ay nagbigay siya na sa amin ng affidavit at kailangan po ng komisyon na pag-aralan tong affidavit na to para sa ganun matanong kung ano po yung detalye nitong affidavit nito or ano po yung rason ng sa kanyang mga statement do sa affidavit na yon, no. Kaya po pinababalik po siya sa October 22 po next week po para ipagpatuloy ang kanyang testimony. Saktong isang linggo from now, Director Hosaka, Wednesday din ang balik niya. Yes, that's right. Umutang po yung anggulong pagiging state witness. Tama po ba, Director Hosaka, na kinukonsidera si dating Speaker Romualdez na maging state witness? Wala po pang gano'n na usapan po. In fact, as far as state witness is concerned, wala pa pong rekomendasyon na maibibigay ang ICI dahil hindi pa nga po kompleto ang investigasyon ng ICI. Patuloy pa kami pong kumukuha ng mga testimonies, evidence, documents para po malaman namin if there is a need to recommend anyone as state witness. Pero sa ngayon po wala pong ganyan na usapan. So kahit sino po sa mga naimbitahan nyo na, wala pa pong na-evaluate or na-i-recommenda as state witness just to be clear lang po, Director Hosaka? Tama po yun, John. Wala pa talagang wala pa sa kumbaga sa radar ng ICI na mag-recommend sa ngayon ng any state witness. Director, good morning po muli, no? Oo. Yung kaso naman ni dating Congressman Elizalde ko, since ang anggulo nga ng media, syempre talagang inisnab, wala, hindi dumating eh. Ano pong mangyayari sa kanya? Sa ngayon po, dahil nga po hindi siya pumunta sa ICI dahil alam naman po natin na wala siya dito sa bansa ngayon, no. Ayan po yung bagay na pinag-aaralan natin ng aming legal at susuriin pong mabuti pag-iisipan dahil wala nga pong contempt powers ang ICI. Ang gagawin po namin dyan is if we need to, we have to file a petition for to cite him for contempt sa korte na po, no, at sila po magde-decide. And yan po meron pa po yung due process eh. So sasagutan po ulit Director, yan, kaya nga po magsasagutan man yan, alam naman po natin, wala rin naman po siya dito sa bansa. So, but nevertheless, kailangan po pero pag-iisipan po namin mabuti dahil hindi po basta-basta dapat napapawalang bahala ang subpoena ng ICI dahil alam naman po natin na gusto ng mga Pilipino, gusto ng taong bayan na mag-imbestiga ang ICI para malaman po kung sino talaga mga may sala dito sa korupsyon na to. Director Hosaka, hindi po ba allowed ang kinatawan or maging abogado ng isang partikular na involved or sinasabing involved para dumalo sa pagdinig niyo? In particular, dito kay dating congressman ko dahil wala nga po siya sa bansa.
Mahirapan po tayo dyan dahil ang testimony po, alam niyo naman sa batas, personal knowledge Apo. yan eh. No? Mm. Pagka-testigo kayo, kaya kailangan ho kayo talaga yung humarap. Mhm. Kasi personal knowledge, meaning kayo yung nakakaalam kung ano mga nangyari at meron kayong talagang experience dun sa event na yun, no? Para maging testigo kayo, para maging witness kayo. Or in this case, resource person sa ICI. At wala po ba kayong sapat na kapangyarihan para ikangay puwersahin siya sa pamamagitan ng arrest warrant? Wala pong power pong Aha. ang ICI. Yan po ang katotohanan. Pagbabasahin po ang EO 94 po, yan po yung pinakamalakas na authority na maibibigay under an executive order sa isang commission po katulad ng ICI o ng infrastructure commission ng commission po, no. Kaya po kailangan po namin pumunta sa korte para kung sakali kailangan po namin mag-cite ng contempt ng isang personalidad o tao na inimbita ng ICI. Po. Director, paano yun kung parang, suntok sa buwan siguro, no? Ang tanong natin, you've exerted all efforts na, yung mga file ng petition, ganyan. So, hindi pa rin Sumipot. sumasagot o sumipot o magpakita o magbigay man at least ng Response niya. response sa inyo mismo, no, sa ICIC dating congressman ko. Ano po kaya ang magiging susunod na kabanata, ika nga? Hindi naman po natatapos ang ating mga remedial or tinatawag legal measures diyan. Tatandaan niyo po, meron na pong isang kaso na hindi naman po kaso, but we call it recommendation na naibigay o na naisubmit ng ICI sa Office of the Ombudsman. Pag ito po ay makalusot at ma-file sa Sandigan Bayan, meron na po tayong diyan, may kaso na po yan. So, isa po yan sa paraan po sigurado na maaring mapilitan si Congressman Copo na bumalik sa Pilipinas dahil po may kaso na po sa court. No? Depende po yan, no, sa mga abogado, sa mga prosecutors natin, how this will be handled. But as far as the ICI is concerned, recommendatory po kasi gagawin namin dyan, no? Report na gagawin namin sa Ombudsman. However, prosecution po at saka trial will now be in Sandigan Bayan and all remedial measures will now be available. Judicial remedial measures, I mean. Director Osaka, balik lang ako kay dating House Speaker Romualdez. Sino po yung mga binabanggit niyong kasama, mga dating kasama niya na pwede pang imbitahan sa mga susunod na pagdinig? We will announce po that. Ayaw lang po namin ma-preempt right now, no. But sa ngayon po, I'm not... Wala bang clue, Director? Initials po kaya, Initial one lang. We will do that po soon. And in fact, the commission is already looking into nasa pipeline na po yung pag-iimbita dito sa mga tao na to. Naman kasing isa publiko agad, baka mamaya makagawa ng paraan yung kabila. Alam mo at na. least sila, Director, sila yung mga otoridad talagang dapat na unang makaalam. Opo. So, baka po wala pa pong ilbo. Kaya po nag-iingat lang po talaga ang commission. Bulletin. Kasi Opo. po we want to make sure that once invited po they will be available para po Tama. Opo. Pero sa dinami-dami po ng mga mambabatas including senators, congressmen at iba pang mga contractors, definitely kasama doon. To be safe na lang. Kasama yung mga pangalang yun na posibleng imbitahan. Siyempre po, yung mga gumawa naman po ng ating budget at that time na speaker si Congressman Romualdez po, mga mambabatas naman po yung mga yun. So, ang mga nabanggit niya po mga pangalan, siyempre, mga mambabatas rin po na kasama po sa paggawa ng ating budget. So, alamin na lang po ninyo, read between the lines na lang po yung mga nandun po sa nasabi ko. But definitely po. Opo. Sige, go ahead. Opo. But definitely po, we will invite them and we will inform the public once we have done so. Director, mga ilan yan? Hindi ko na po masasabi. Tama na po yun. Too many to mention. Pero Director, sa dinami-dami niyan at sa prosesong alam naman natin dito sa Pilipinas, paano niyo po mabibreak yung pagkainip
ng ating mga kababayan dito sa mga hinihintay nilang resulta? Kasi dun sa mga survey, may Apo. mga Apo, lumalabas may na mga eh. ngit-ngit na eh, Ngit-ngit na, Director. galit. Paano niyo po sila papapayapain? Oo. Ah, alam naman po natin na itong bagay po na to ay ayaw rin po namin to sa komisyon, yung corruption, yung ginawa po nilang anomalya sa budget natin at dito sa paggawa nitong mga proyekto, no. Ayaw po namin yan. In fact, galit nga po yung mga miyembro ng komisyon dito po. However, we also know for a fact that there's a process, no. Meron pong rule of law na sinasabi. Kailangan po dumaan tayo sa sistema ng tamang pamamaraan para naman po, alam naman po natin na we are a civilized nation po, no. Kaya po meron po tayong mga batas sa susundan, may mga proseso po tayong susundan. Gaya nga po na sinabi ni General Azurin nung kanyang nagsalita siya after his oath taking, humingi po siya ng tulong at at the same time pasensya na rin po or na maging mahinahon ang ating taong bayan. And trust that we are doing our best. Isang buwan pa lang po ang commission, but nevertheless po, we are really working hard to ensure that we get the right information, have the right evidence, solid evidence po. Kasi ayaw po namin mangyari yung mga nangyari dati, na pagsampa sa kaso, nakakawala po kung sino man po yung dapat na makulong. O yung may sala po talaga dahil lang probably on technicality or lack of evidence. Ito po totohanan para sa amin po na ito, no. Mahirap po makahanap ng ebidensya as you go up the ladder. Pahirap po ng pahirap yan kasi nawawala na po ang ating documentary evidence. But rest assured that we are doing our best. Marami pa pong mga legal theories na pwedeng magamit para po ma-hold accountable itong mga taong may sala na po, na mga may kasalanan po na to. Rector Osaka, with your indulgence, last na lang po, sa mga nakaralipas bang mga investigasyon, wala naman pong nagwawala? Wala po, hindi po totoo. Hindi po totoo. Alam niyo po, yung investigasyon po ng ICI ay napaka-orderly po niyan. In fact po, it's not a circus, very formal. Talaga pong parang court proceedings po yan, no, na talagang nagpapalitan ng tanong, walang nag-grandstand or Walang wala bitbitang naganap, Director Osaka, palabas daw ng building. Wala po, maayos pong lumalabas ang mga resource persons. In fact, ako po mismo, kuminsan pag ang mga resource persons gustong humarap sa media, inaalalayan po natin sila para sa ganun po maayos. Pati yung pagtanong ng ating mga kaibigan sa media at sa press, inaayos po natin yan para po yung mga resource persons natin, kung sino man sila, hindi po sila maguguluhan at masasagot nila ng tama or ng maayos yung mga tanong sa kanila ng media. So, wala pong gitgitan, wala pong gulo nangyayari sa hearings ng ICI. Good. Alright. Opo. Rector, sa inyo pong pagkakataon, baka may nakakaligtaan kaming itanong. Go ahead, sir. Maraming salamat po sa sa imbitasyon ninyo dito dahil kahit papaano po ay mapapaliwanag namin kung anong ginagawa ng ICI. But then again, I will also repeat the request of General Azurin na kung sana po ay maging mahinahon ang ating taong bayan. Alam po natin na malaking skandalo po itong nangyari to. And alam rin po namin yan. Alam po namin ano ang mandato ng ICI, ano pong kailangan namin gawin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na talagang gawin ng tama ang aming trabaho para po ang mga personalidad na may sala, na tunay na may sala, ay maidala natin sa korte at kung in a way po we bring justice to the Filipino people po. Alright. Maraming salamat po. Rector, muli ka naming bubulabugin sa mga susunod na pagkakataon dahil marami pang araw itong gugugulin ninyo para sa pagpapatuloy na investigasyon. But for now, thank you so much, sir. Good morning, good luck, at ingat po kayo. Thank you, Director. Thank you very much. Apo. Thank you. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si ICI Executive Director Brian Keith Osaka.